We are the group 4 and we're going to discuss about kakayahang sosyo-linguistiko. Bakit mahalaga pag-aralan ng kakayahang sosyo-linguistiko? Kinakailangan pag-aralan ang kakayahang sosyo-linguistiko dahil ang Pilipinas ay isang multilingual at multikultural na bansa. Kinakailangan ang kakayahan ito upang magkaroon ng epektibong komunikasyon sa anumang sitwasyon maaring kasangkutan at susi ng epektibong komunikasyon na ito ang kakayahang sosyo-linguistiko. Ang kakayahang sosyo-linguistiko ay hindi lamang nakakahon sa mga linguistikong kumbensyon ng wika kung hindi tumutuon ito sa panlipunang alituntunin sa paggamit ng wika. Ayon kay Sawig noong 1972, isang propesor sa University of Illinois, ang competence ay batayang kakayahan o kaalaman ng isang tao sa wika, samantalang ang performance ay ang paggamit ng tao sa wika. Ayon sa kanyang magiging maayos lamang ang komunikasyon naman sa Pilipino sa pagsalita isang anyo ng komunikasyon ng tao. Karaniwang ginagamit ang pagsasalita sa araw-araw na pamumuhay, kaya ito ay napakalaga sa atin dahil nabigyan ng mga posibilidad ang mga pangyayari o ang mga nais ipabatid o ipahiwatig sa iba. Nakatutulong din ito sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang kakayahang sosyo-linguistiko ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na gamitin ang isang wika ng wasto at epektibo in any kind of situation or context. So, it is not all about sa grammar or vocabulary but also sa pag-understand sa panlipunang alituntunin at kultural na kaugalian na nakaka-impluwensya sa komunikasyon. So, mahalaga na pag-aralan ang kakayahang sosyo-linguistiko because here in the Philippines, we have different languages and cultures like Cebuano, Ilocano, Ilonggo, Boholano, etc. So, we need this skill para makakommunicate sa lain-lain na sitwasyon. And usa pa sad, ma-voice out nato atong feelings, ideas, thoughts, and concerns sa pamagitan ng kakayahang sosyo-linguistiko. So, according to Sawig noon, usa ka professor niya ana siya nga ang competence kay ang kaalaman ng isang tao sa wika. Samantala, ang performance ay paggamit ng tao sa wika. Okay, so let's differentiate the two. I am providing example. Kintahay. So, for example, ako. I am a pure Filipino. And I have the knowledge about English. I know about the grammar rules, pronunciation, and vocabulary. So, mo to ang competence na ako ay kanang kaibaw ko sa kanang mga grammar rules o mga vocabulary. So, nadyo ko'y kanang knowledge about that certain language. And then, akong performance is gigamit na ko ang language nga English. Gigamit na ko, pwede to make a conversation with a friend. So, basta gigamit na ko akong knowledge sa English. Okay? So, gets the differences. Ang competence kay is only have the knowledge or kakayahan, and then ang performance is ang pagganap or gamit yun niya sa actual situation, pagstorya or pag-write. And then we have the speaking. Speaking or pagsasalita in Filipino, and for us Cebuanos kay pagstorya. So, kanang importante yun na siya, no? Kay kanang makahelp man siya na to interact or communicate with other people. So, unsa din ang speaking. Speaking ay isang mnemonic device na maaaring gamitin upang matandaan ang mga mahahalagang elemento ng komunikasyon. So, each letter di ay nag-represent sa lain-lain nga elements sa communication. So, first is S. S stands for settings.
So, asa or kanus naganap ang pag-uusap. And then P, participants. Kinsa mga kalahok. And eagle. E or eagle, ends, unsay layunin or objective. And then A or apple, acts of sequence, pagkakasunod-sunod ng kilos. And key or K, unsa ang tono. I, instrumentalities, kung personal na ba mo nagstorya or naman gamit ng gadget. And then N, norms, mga alintuntunin. G, genre, anong uri ng komunikasyon ang ginagamit. Sitting. Tumutukoy ito sa pook o lugar kung saan nangyayari ang usapan o pakikipagtalastasan. Mahalagang salig ang lugar kung saan nag-uusap ang mga tao. Kailangan iangkop natin ang ating pananamit at pananalita sa lugar kung saan nangyayari ang usapan. So kining sitting kay ang lugar at panahon kung saan nagaganap ang usapan. So nganong importante man ang setting. So ang setting kay kuan yun siya kanang maka-influence ni nato sa kuan sa paagi sa pagstorya nato, sa pagpanamit ingana ba like nya sa to apong kuan pag-uugali kanang martag mo formal ba ingana manay kuan sa setting. So ang ato ang example sa setting kay ang eskwelahan. Kay nganong ang eskwelahan man kay ang eskwelahan man gud kay organized na kanang formal pud ang kanang limpyo pud ang kuan ba surroundings. Maong makakuan jud ko nga ang example nato ani kay eskwelahan. Participant. Kinakatawan nito ang mga taong nakikipagtalastasan. Dapat nating isaalang-alang kung sino ang ating kakausapin o kinakausap. Hindi natin kinakausap ang ating guro tulad ng pakikipag-usap natin sa ating kaklase o kaibigan. Dahil sa ating guro, kinakailangan nating maging magalang, samantalang kampante naman tayo sa ating mga kaklase o kaibigan. So, if kanang nakay kastorya, dapat i-consider gid nimo kung kinsa imong kastorya. Kay of course kay kung sa older pa ta, dapat maggamit og po or opo or mga respectful words. Dayon especially kung guro sila ingana. And then kanang kintahay kung casual kung sa kanang kuan ra sa imong kaklase or kaibigan. So kampante jud kasi mo pang-studya kay kaibigan naman nimo sila. Kanang dayon dito kanang sa kuan man gyud sa kanang sa older man gud kay dili murag kanang unrespectful mo gud siya kung di mo tarungon imong tono. Ends. Ito ay ang mga layunin o pakay sa pakikipagtalastasan. Alamin natin kung ano ang ating mga layunin sa gagawing pakikipag-usap. Halimbawa, kung hingi tayo ng pabor, kinakailangan natin ang pagpapakumbaba. So, ang pasabot ani kay kung makistorya ta na adjud type kuan toyo pananglitan kung mga tag pabor, kinahanglan mo pakita tag respeto o magpapakumbaba aron mas mayong tubagon sa atong gisultihan. Next is act sequence. Tumutukoy ito sa daloy o sa takbo ng usapan, maging sensitibo sa takbo ng usapan. Halimbawa, kung mainit ang takbo ng usapan, kailangan nating maging kalmado sa pakikipag-usap upang matatapos sa isang mapayapang usapan. Kung minsan naman ang biruan ay nabubunga ng pagkapikon at ilalitin, kaya kailangan magpamasid tayo sa kahit anong takbo ng usapan. So ang act sequence kay mao ang dagan sa usapan, dapat kabalot ta kung unsay mood aron malikayan ang away ng pagpabilin nga kalma ang istorya. Ay tumutukoy sa tono o paraan ng pagkikipag-usap. Dapat isaalang-alang kung formal o di formal ang sitwasyon. Halimbawa, kapag kausap mo ang guro, gamitin ang magalang at formal na tono. Pero kung kaibigan mo lang, pwede mas maagan
o may halong salitang kali. Instrumentalities. Ang instrumentalities naman ay tumutukoy sa paraan o medium ng komunikasyon. Kung pasalita, usapan o pagsulat, lihim, text, chat. Halimbawa, kapag pasulat sa formal na liham, dapat maayos at magalang ang wika. Pero kung text sa kaibigan, pwedeng mas informal ang estilo. Norms. Dito naman makikita ang paksa ng usapan. Mahalagang alamin natin kung tungkol saan ang usapan. Minsan may mga sinasabi mga nakakatanda, ito ay usapang pangmatanda lamang. Usapang pambabae o girls talk, may usapang palalaki rin. Ibig sabihin, kailangan natin iangkop ang paksa ng ating usapan, kung saan ito nababagay o nabibilang. So, ang norms ay nagpasabot ni sa topic o paksa sa conversation. Importante ni nga kabalota kung unsa ang angay nga istoryahan o asa kini nabagay. Pananglitan na usapang pangmatanda, usapang pambabae, usapang panlalaki. Pasabot ani kinahanglan nato iangkop ang atong istorya depende kung kinsa atong istoryahan o asa ta nabutang nga grupo. Next is genre. Ikino-consider dito ang diskursong ginagamit. Kailangan maging sensitibo tayo sa kung anong diskurso ang gagamitin. Nagsasalin sa iba, nangangatwiran o nakikipagtalo. So, ang genre pod kay nagpasabot sa di kung unsa nga klase o sa diskurso o pamaagi sa pagsulti ang atong gamiton. Kinahanglan nga mag-aware ta kung unsa ang style. Storytelling ba, pangangatwiran, o debate. Ang modelong speaking na tinatawag ni Himes ay nakapaloob sa etnografiya ng komunikasyon. Ang salitang etnografiya ay nangungulugang sistematikong pakikipag-ugnayan sa mga kalahok sa kanilang natural na kapaligiran. Kung ilalapat ito sa komunikasyon, sinasabi na ang pag-aaral sa wika ay narapat na nakatuon sa paglarawan at pagsusuri sa kakayahan ng tagapagsalita na gamitin ang wika sa tunay na sitwasyon. Isang kahingian kung gayon napalagahan ng mga salik na nababanggit sa modelong speaking tungo sa mas maayos at mabisang komunikasyon sa tiyak na konteksto. So what it means dire kay nakapaloob daw ang speaking nga gikan ni Himes, nakapaloob daw sa etnografiya. So kanang etnografiya kay kanang kita na usa ka person ganan siya mo study ana nga certain nga culture. So ang iya kay direct observation, meaning he experience niya ang mga experience ato nga culture. Kanang iya yung kuan ba meaning itself sa iya sang kaugalingon maka-experience siya ato nga ilang culture para mas studyhan pa niya kaayo. So, tay example, na usa ka anthropologist, interested kayo siya sa kanang kultura sa mga mangingisda. So, interested jud siya dito about sa ilang life. So, ang iyang gibuhat kay decide siya nga mo kanang puyo na lang dito. So, una kay nag-observe siya. Observation, of course, kung nag-observe siya kung unsa sila mangisda, kung unsa nila pagbenta, and then pakikipag-usap. So para mas maka-study pa siya deeper about nila kay of course makig-interact and makig-communicate siya sa mga tao dito para sa makaibog siya sa mga karanasan, tradisyon o sa ilang mga paniniwala atong culture. And participation kay kanang kuan para mas makuan pa jud niya kay as what I've said earlier kung kanang ma-experience jud niya. So of course kailangan niya nga mo participate sa pangingisda, pagbebenta o pag-ayos ng mga lambat o pagluluto ng pagkain. So mao na ang speaking kay na involve sa napakaluob sa etnografiya.